Pangatlo sa pinakamalaking isla ng Pilipinas ang Samar Island. Sa pagtanaw sa malawak nitong kalupaan at luntiang kakahuyan, pahiwatig ito sa yamang maaaring malinang sa pagbuo ng isang maunlad na pamayanan. Ngunit ang mayabong nitong kagubatan ang naging sangtuaryo ng isang ideolohiyang lalason sa kamalayan ng mga waray. Mula pa ng unang sumiklab ang komunistang rebelyon sa bansa, malakas na ang presensya ng New People's Army sa Samar Island. Matatandaang sa isang bayan ng Samar na Kalbiga, naganap ang kauna-unahang tactical operation ng NPA noong 1974. Kaya di nakataka-taka kung bakit binansagang Malacanang of the NPA ang buong isla ng Samar. Yung Samar, isa sa mga probinsya na hindi na-develop, no? So marami tayong barangay dito sa Samar na walang daan. Hirap talaga yung terrain dito, pati yung manggagaling natin na sundalo ay nahirapan. Masukal pa yung dito. Talaga makakapagtago sila, no? So advantage yun para sa isang insurgent group. Siyempre, yung development din dito medyo mahina. Madalas na mapabilang sa pinakamakihirap na lugar ang tatlong lalawigang bumubuo sa Samar Island, ang Northern Samar, Western Samar, at Eastern Samar. Bawat probinsyang ito hindi nakalusot sa impluwensya at panggugulo ng New People's Army. Hulyo nitong taon nang pinagsusunog ng NPA ang 10 heavy equipment na gamit sa pagtatayo ng kalsada sa bayan ng Las Navas, Northern Samar. Sa parehong buwan, magkahiwalay na pamumuntirya sa mga sundalong pakana ng NPA ang naganap sa bayan ng Hipapan, Eastern Samar. Ginamitan yung tropa natin ng anti-personnel mines. Yung una, nasugatan po tayo ng 3, isang officers at 2 enlisted personnel. And then yung pangalawa, namatayan po tayong 3, isang enlisted personnel at saka 2 CAFGU natin. Sa eksklusibong videong ito, makikita ang kalunos-lunos na sinapit ng isang sundalo at 2 CAFGU na pinasabugan ng anti-personnel mine. Isa sa mga biktima, higit 30 tama ng bala ang tinamo ng katawan. Ama kong ituring ni First Lieutenant Joe Chris Bulyo ang isa sa mga biktimang si Technical Sergeant Junar Carpila. Kaya lubos na lamang ang pagkalugmok nito nang mabatid ang pagkasawi ng sundalo. Nung nalaman ko yun, sir, talagang nandun yung emotional ko na alos hindi ko matanggap na gano'n yung nangyari. Na wala namang ginagawa yung aming tropa. Pero gano'n pa rin na kahit unarmed sila ay talagang tinabangan at pinagbabaril pa rin sila. Ayon sa 801st Infantry Brigade sa lalawigan ng Eastern Samar, nagkukubli ang Secretary ng Eastern Visayas Regional Party Committee na si Mariano Adlao. Isang alias Divino naman ang namumuno sa Sub-Regional Committee nito na SRC Browser na nakabase sa bayan ng Dolores. Sa pagbalik-tanaw sa kasaysayan, isa ang bayan ng Dolores sa may malaking konsentrasyon ng New People's Army, lalo't dito nagugat ang insurensiya sa Samar Island. Kasabay nung pagdeklara ng martial law, yung mga estudyante accordingly na galing sa Manila from the Visayas, dyan sila sinimulan. Dito sila nag-organize. Sagana sa yamang lupa't pagkain ang bayan ng Dolores. Ito ang nakaakit sa kilusan para piliing dito mamalagi. Buhay yung mga NPA dyan kasi may pagkain, no? And maraming magsasaka na pwede nilang mahingan, ma-indoctrinate, at pwede nilang maisama sa kanilang grupo. Nakuha rin nila ang loob ng masa na siyang hinihingian nila ng salapi o kaya na may supply ng pagkain. Ngunit sa maraming pagkakataon, humahantong sila sa sapilitang panghihingi o pangingikil. At kung hindi tumalima sa kanilang nais, buhay ang nagiging kapalit. Gaya na lamang ng kalunos-lunos na sinapit ng isang magsasaka
sa isang liblib na barangay ng Dolores. Ang kwento ng yung bata na yung sila mag-ama, pumunta sila doon sa farm nila. Nilapitan sila ng mga armadong grupo, yung mga NPA. Doon pinatay at inilibing. Mula sa impormasyong ibinigay ng anak ng biktima, agad na tinunto ng militar ang lugar na sinasabing pinaglibingan ng ama. Sa isang mababaw na hukay, tumambad ang bangkay ng biktima. Isang liham ang nadiskubre ng Magandang Gabi Pilipinas na nagpapatunay ng pangingikil ng NPA sa pobreng magsasaka. At dahil sa tila hindi pagtupad sa hiling nila, natapos ang buhay ng kaawa-awang biktima. Kung ihahambing sa mga nagdaang dekada, kapansin-pansing unti-unti nang nawawala ang simpatya ng komunidad sa kilusan. At ang pagpatay nila sa mga sibilyan, tanda ng desperasyon na pahina na rin ang kanilang puwersa. Kaya naman upang lalo pang makuha ang loob ng mga mamamayan, higit pang pinalakas ng militar ang ugnayan sa mga ito. Knowing yung barangay na yun is influence nila. So may mga supporters sila na nandun, but then ginawa natin, nagkaroon tayo ng community support program, pinaliwanag natin sa barangay yung mga panlilinlang, na-convince yung mga civilian, and dahan-dahan na silang nagsusumbong sa mga tropa natin sa ground na, sir, ganitong may mga namomonitor kami dyan, presence ng NPA, and may balak silang mag-conduct ng training. Bunga ng naging mabuting relasyon nila sa mga lokal na isuplong sa kanila ang sinasabing training camp ng NPA. Higit 3.7 kilometers lamang ang layo mula sa isang sitio Canrubay, Barangay Hicuntol. Dito, sinasabing naglulungga ang pinaghalo-halong miyembro ng Guerrilla Front 3, Sub-Regional Committee Arctic at Sub-Regional Committee Browser ng EVRPC. May 4 na guerrilla front na kaming na-dismantle. So itong F3 na ito, under sa 52nd IB, isa to sa mga huling target namin dito sa area ng Eastern Samar. Ayon sa militar, naglalaro sa 40 hanggang 60 ang bilang ng miyembro ng naturang unit. At sa mga ito, magkakaanak. Marta, mamaya dadaan dito si Commander Sola. Buo na ang desisyon ko. Sasama na ako sa kilusan. Huwag kang mag-alala dahil marami na masasama sa amin eh. Norly, di ko kayang mag-isa. Ayokong maiwan. Sasama na ako. Marta, sandali lang. Napakalit pa ng anak mo. Ano, kaya mong iwan yung bata? Kuya, kaya man sila nanay at tatay mag-alaga sa mga anak ninyo. Total, gusto rin naman nila mag-alaga. Tsaka, sasama na rin ako sa inyo. Napakahirap naman ang desisyon na to. Pero sige, kung gusto niyo talaga sumama, kailangan natin ipakita yung buong suporta natin kay Commander Sola. Ito ang gagawin natin. Tayong 3. Pag-iigihan natin. Kailangan natin mag-recruit ng mga kabataan sa poblasyon. Yun ang unahin natin. Higit 1 dekada na nang unang naipakilala kay Norly ang komunistang ideolohiya. Kasama ang kanyang asawa at kapatid na lalaki, tuluyan nilang nilisan ang kanilang normal na buhay para maging ganap na NPA. Mga kasama, lagi natin tatandaan na maraming umaasa sa atin. Kailangan natin ipaintindi sa kanila na kailangan magkaroon ng isang revolusyon. Sa isang revolusyon, doon matatapos ang lahat ng gutom na nararamdaman ng mga sambayanan natin may hirap. Kanina pa ba sa yung likod mo? Tama si Ka, Norly. Kami man bilang mag-asawa, nagsasakripisyo rin. Maliliit pa yung mga anak namin. Iniwan nga namin sila sa aming mga magulang.
Ito nga, bayaw ko si Puloy. Hindi yan nakakauwi. 2 taon na ang nakakalipas. Mga kasama, karamihan sa mga nag-iensayo ngayon na nakikita ninyo, ayan sa harapan ninyo. Mga pawang estudyante lamang ang mga yan, galing pang Maynila. Naniniwala ako na darating ang araw, babagsak ang gobyerno na yan. Naniniwala ako na hindi masasayang lahat ng sakripisyo natin. At darating ang araw na tayo na mismo ang magiging totoong protektor ng sambayan ng Pilipino! Mabuhay ang NPA! Mabuhay ang NPA! Sa mataas na bahagi ng Mountain Dome, nagkakampo ang pinagsama-samang mga rebel. Malaki yung kampo. Ang nakita namin na mga kubo is around 40 plus na kubo. They are located strategically at all over dun sa camp. Indicating sir na medyo marami yung laman sir ng encampment na ito sir. Mabusising pagpaplano ang inilunsad ng 8th Infantry Division para kubkubin ang naturang kampo ng MPA sa bayan ng Dolores. Ito ang naging hudyat upang ma-activate ang Joint Task Force Storm na kinabibilangan ng iba't ibang pwersa ng sandatahang lakas. Saksi ang war room na ito sa pagkakabuo ng estratehiya ng Joint Task Force Storm. It's basically a joint operation. It's a ground assault with the support of our air asset. It's a combination of all our capabilities. Kami, yung tropa namin, we are just part of the ground force. And yung ground force na yon, may mga iba-iba pang battalion. Since yung area na yon is the area operation of 52nd Infantry Battalion, so yung pinaka-main na forces na ginamit sa ground force is yung 52nd Infantry Battalion. 2 platoon mula sa 52nd Infantry Battalion ang nagsilbing ground force sa pag-atake. Isa rito ang pinangunahan ng platoon leader na si 2nd Lieutenant RJ Ribultan. Kakanda kami ng rehearsal para yung successful ng operation is maibigay namin. At the same time, maiwasan namin yung casualty sa side namin. Magandang umaga sa lahat! May tiwala ako sa lahat ng tropa na malilipol natin ang grupo na matagal na nating hinahanap. Dediretso tayo sa isang liblib na sitio sa bayan ng Dolores. 1 buwan nang nagsasagawa ng training ang mga NPA doon. At doon din nakatago ang mga gamit nila at isinasagawa ang anti-personnel mines. Inuulit ko na mag-iingat ang lahat ayon sa mga napag-usapan natin kagabi. Are we clear? Yes, sir! Okay. Move! Isang araw pa man bago ang paglusob, nagsimula ng maglakbay ang tropa ng 52nd IB patungo sa NPA training camp. Pati nila ang kakaibang panganib na nakaambang sa kanila. Kaya bit-bit nila ang dalangin na makauwi ng ligtas ang buong tropa. Marami kaming dinaanan, nahirap, river crossing ng madilim. Di mo alam kung gaano kalalim pala yung ilog, mga masusukal, mga matitirik na mga bundukin na aming nilalakbay. Habang papalapit sa target, patarik ng patarik ang daan. Kung tutuusin, dehado sila sa kanilang posisyon dahil masyadong mataas ang pwesto ng kampo ng New People's Army. So ang ginawa ko, sabi ko sa tropa ko, no choice tayo. Kailangan nating pasukin yung pinakamataas. So nung pagkakyat ko doon sa pinakamataas, sabi ko, ito na siguro yung pinaka-high ground. Hindi ko inaasahan na within 70 meters pala is may paakyat pa doon na dugtong ng bundok. Hindi ko inaasahan na doon na pala yung mismong kampo. Malaking papel din ang ginampanan ng platoon ni na First Lieutenant Bulyo sa nasabing operasyon. Alas 3 pa lang nun sir, naandun na kami ng madaling araw. Approaching kami doon sa may talagang specific na grid coordinate nung kampo, ay nakita namin na doon sa may gilid ay may mga wire, may mga landmines. Naisip ko na bago namin ito pasukin, magre-request muna ako ng close air support. Dahil sa medyo madilim pa, dahil moving kami, nagalaw namin yung early warning device nila, yung lata. Nung tumunog, pumutok na sila. Nag-return fire kami.
So dahil sa sobrang dami ng pinanggagalingan na ng putok, kailangan namin umatras, dumigay ng distansya para magtawag agad sa higher headquarters para sa air support na maibibigay. Wala pang 30 minutos, dumating ang air support na hiniling ng tropa. Siyang tulong upang ma-clear ang daan at eksaktong matuntun ang kampo ng EDRPC. Kita rin natin yung impact ng baril nila is kuhang-kuha talaga nila yung target natin, yung ibinigay natin na enemy position. Actually, nung may helicopter na yan na paikot-ikot sa amin, meron kaming putok pa na naririnig. So, possible, re-responsan nila ng baril yung lost air support natin nasa taas. In order na ma-neutralize talaga natin yung encampment, naghingi na naman tayo ng indirect fire from the field artillery. Kung saan mo sinabi kung saan pupunta yung kalaban, talagang doon nila pinapatakan. Pagbigay ng artillery fires nila, yun din yung nagbigay ng moral sa tropa, no? Para mas lalong makalapit. Wala nang resistance yung mga indirect fire support at saka yung close air support natin. Pagdating namin sa taas, may mga nagsasalita pa, marami. May nakakita na naman sa amin, nakipag-bakbakan na naman. Sabi ko sa tropa ko, volume fire. Pinakaputok na tayo mga katropa! Volume fire! Ang ginawa naman namin at saka yung ibang tropa ko is sinigawan na namin sila na sumuko na sila. Alam namin, marami na tinamaan sa inyo! Kaya sumuko na kayo! Halos kalahating araw o nasa 11 oras ang itinagaw ng operasyon. Tumambad sa tropa ang mga nakahandusay na katawan ng mga rebelde, bagay na nakapanlumo sa kanila. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Ginagawa lang po namin ang aming mga tungkulin. Napakalungkot na makita mo yung kapwa mo tao na nandun na, nakatiwasay, patay na. Masakit sa loob namin. Ang sabi na lang ng tropa, yun man kasi yung pinili nila, sir. Buong tropa ko halos maglamay sa mga patay na andun na sa ground. Agad na isinilid sa cadaver bag ang mga katawan ng nasabing rebelde na agad ding isinakay sa helicopter upang dalhin sa headquarters. 20 mandirigma ng New People's Army ang nasawi sa operasyon. Wala namang naitalang patay sa panig ng militar. Isang misa ang idinaos upang bendisyonan ang mga labi ng mga rebelde bago sila ihatid sa huling hantungan. Higit 30 armas din ang na-recover ng militar kasama ang ilang mga anti-personnel mine. Lumikha ng malaking ingay ang operasyong ito ng Joint Task Force Storm na binansagan pa ngang pinakamalaking military operations ng AFP ngayong taon. Gusto namin ipakita yung importansya ng operasyon na ito na kaya namin silang hanapin. The armed forces will look for you, will hunt you, and will go after you. And we will deliver the decisive blow sa mga kampo nyo. Magagaling yung mga piloto natin, well-trained to. We are happy with what they're doing. Masaya kami na very accurate sila and very efficient. Kung meron man kaming bomb drop, those are precision munition.
Sabihin, kung may target kami to the nearest meter, it will heal that. Para ang tatamaan lang yung talagang legitimate targets, at the same time, ang collateral damage is zero. Kung hindi kami gagamit ng ganun, ng artillery, ng jet, baka ang binibilang nating patay, sundalo na naman. Samantala, nakatakda namang bigyan ng pagkilala ang mga nanguna sa operasyon. 3 sa kanila ang inirekomenda upang gawaran ng Distinguished Conduct Star Medal at 11 sundalo para sa Gold Cross Medal ng Armed Forces. Hindi ako nagiging proud sa nangyari doon. Actually, hindi yun yung ibig sabihin na naipakita ko na yung pagkasundalo ko dahil lang sa nangyari sa Dolores. Hindi yan. Kasi nung bata nga ako, sabi ko, is serbisyo para sa mga tao. Yung mga award kasi na yan is given na yan. Bonus, kumbaga, award talaga natin doon is yung maibalik natin yung tropa natin na buhay. Bilang battalion commander nila, nakita ko yung tapang nila at saka yung dedication nila for service na kahit alam naman natin na delikado yung pupunta nila na anytime pwede silang mamatay doon. But despite of that, proceed sila doon sa mission at ginawa nila yung tungkulin nila. Lubos na ikinagulantang ng buong bayan ng Dolores at ng buong Samar Island ang naganap na engkwentro. Para sa militar, naway magsilbi itong daan upang piliin na lamang ng mga rebelde na sumuko ng maayos sa pamahalaan. Itong 52 years ng insurgency na to, I think walang patutunguhan, no? Is a dead ideology and they're actually terrorists, no? Nobody wants to be called a terrorist. Sa maraming beses naging madugo ang salpukan ng militar at ng NPA dito sa lalawigan ng Eastern Samar para sa isang probinsyang nahahanay sa mga mahihirap na lalawigan sa buong bansa. Ayon sa mga taga rito, hindi magwawakas ang insurasyon hanggat may kakulangan sa pagtugon sa kahirapan. Ang pagkakasawi ng 20 rebelde ay sumasalamin sa mabigat na realidad na kalakip ng armadong pakikibaka. Isa lamang ito sa mga istoryang daragdag sa kasaysayan ng isla ng Samar na inaasahang gigising sa kamalayan, di lamang ng mga rebelde, kundi pati na rin ang pamahalaan na palakasin pa ang pag-aagapay sa sinumang nangangailangan, lalo na para sa nais ng takasan ng ideolohiyang nagwakas sa pangarap ng kanyang pamilya. Magandang gabi, Pilipinas!